Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Yun po the best na palakpak para kay Jesus. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning. Pwede bang batiin mo muna yung katabi mo ng good morning? Baka kanina pa kayong magkasama. Ayan. Good morning po. Okay. Bago po ako magsimula, gusto ko lang munang i-recognize ang presence ng mga parents ni Bim John. Good morning po. Ayan, pasensya na po, hindi ko kagad kayo nalapitan kanina. Ayan. Sino pa ba ang mga new friends natin today? May mga new friends po ba tayo? Okay. Everybody say commands. Yan. Ano ba yung commands? Utos. Okay. Tinagalog ninyo. Pero ano ba ang definition? Ano ba yung commands? Ang mga commands po ay mga bagay na dapat gawin ng tao. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, dapat gawin. Sinabi ni Lord na dapat gawin. Ayan. Kaya lang minsan ayaw natin. Ayan. Diba? Ano ba yung mga example ng mga commands? In Matthew 22 verse 37, sinabi ni Jesus sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. So, this is one of the God's commands sa atin. Ano? Iniutos ng Diyos na mahalin daw natin ng Diyos ng buong puso. Sabihin mo nga, buong puso. Buong kaluluwa. Sabihin mo, buong kaluluwa. At buong pag-iisip. Sabihin mo, buong pag-iisip. Ayan. Kaya, bago ako magpatuloy, tayo ba talaga ay nakakasunod sa utos na ito? Are we loving God ng buong puso? Sabi ng iba, may kahati pa ho ang Diyos sa puso. Naku, yun lang. Eh, dapat nga'y buo. Ang nakakalungkot, ni kahati, yung iba naman, ni hati ang Diyos ay wala. Dahil iba ang nasa puso. Uso. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ayaw ni Lord ng may kahati. Kaya, doon sa kabila naman sabihin mo, kaya kung may kahati pa si Lord dyan, sa puso mo, i-uncrush mo na. Ano daw? Anong gagawin? I-uncrush mo na. Diba? Okay. Ano pa? Isa pa sa mga utos po ni Lord ay ito. Leviticus 19:11, huwag kayong magnanakaw. Sabihin mo nga, huwag daw magnanakaw. Pero nanda-download ng movies. Pastor, hindi naman po ako nang-download. Nanood ka ng di-download. Ay, hindi rin po. Oh, pero may hiniram ka na gamit, may hiniram kang charger. Opo, binalik mo pa ga. Hindi na po. Nakaw yun. Diba? Binalik ko ho, sira. Pinaltan mo ng bago. Hindi, nakaw yun. Binalik naman ho nung hiniram mo, buo. Nung binalik mo, sira. Huwag kayong magnanakaw. Ano sunod? O magsisinungaling. Yan. Binigay na gang card, hindi pa po, wag ka, 1 linggo na sa iyo. O mandadaya ng iyong kapwa. Ayoko na magsabi ng mga example. So, yun po yung mga example ng commands. Okay. So, everybody say, once again, commands. Yun po yung mga utos ni Lord na dapat ginagawa natin, kaya lang minsan, ayaw natin. Okay, ano pa? Ano naman yung isa pang gusto kong ilatag ngayon sa inyo? Ang isa pa ay promises. Sabihin mo nga, promises. Ano naman yung mga promises? Medyo yung mga umatendang youth gig, nagka-idea na dahil ito yung shinare ni John Kenneth. Ano? Sheesh. Ano naman yung mga promises? Ang mga promises po ay yung mga bagay na Diyos naman ang gagawa. Okay? So kung yung commands, the Lord is expecting na tayo ang gagawa. Yung promises naman, siya ang gagawa. Si Lord ang gagawa. Okay?
At ito naman po yung gustong-gusto natin. Hello? Diba? Yung mga commands, parang medyo pili-pili muna tayo. Diba? Ay, mahirap to. Ito madali, ito na lang. Pero yung promises, lahat gusto natin. Sino dito gusto maranasan niya lahat ng promises ni Lord? Amen. O, diba? Ang bilis ng amen. Yan naman yung mga gusto natin, the promises. Ano ba yung mga example ng promises ni Lord? In 1 Peter chapter 2, verse 24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay ng makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Diba? Sino po yung kapag meron ka sakit karamdaman, nagpapapray ka, ang sinasabi nung nagpe-pray sa'yo, by the stripes of Jesus, you are healed. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, ikay magaling na. Dahil yun ay promise ni Lord. Yun ay promise na nasa Bible. Kaya whenever merong may sakit karamdaman sa pamilya, hindi mo na kailangan tawagan or i-text or i-chat si pastor o si life group leader, ikaw mismo alam mo na yon. Merong nagkasakit o sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, ikay magaling na. Kasi promise ni Lord yun. Diba? Sige nga, pwede bang ipatong mo yung kamay mo dyan sa iyong katabi at sabihin mo sa pamamagitan ng sugat ni Jesus, ikaw ay magaling na sa anumang sakit o karamdaman. Wow. Amen. Palakpakan natin si Lord. Maniwala kayo sa akin, mas matindi pa sa Bayo GC kaya. Mas matindi pa sa Bayo Flow, mas matindi pa sa Alaksan. Miski pa yung FR. Okay? Bakit? Kasi yan ay pangako ni Lord. What else? Ano pa mga promises ni Lord? In Psalms chapter 23 verse 6, so awit 23:6, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. Sa English, surely your goodness and mercy will follow me all the days of my life. Sino rito yung gusto mo na araw-araw ng buhay mo ay sumusunod sa iyo ang pag-ibig at biyaya ni Lord? Aba nga naman, sino ko namang aayaw diyan? So, yan yung mga example po ng napakaraming promises ni Lord. Okay. Minsan po, may mga command na hindi natin magawa. Di ba? Pero, ang nakaka-bless naman po sa Diyos, yung mga pangako ni Lord, lagi niyang ginagawa. So, minsan, kahit di natin nagagawa yung mga commands, pero yung mga promises ni Lord, ginagawa niya pa rin. And what an amazing God we have. Ano? Okay. Bakit po yun pwede nating panghawakan, panampalatayaan na lahat ng pangako ng Diyos ay ginagawa niya? Kasi in Matthew 19:26, sabi po ni Jesus doon, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, sino po naniniwala rito na si Jesus nakatingin sa atin ngayon? Sabi ko, si Jesus nakatingin sa atin ngayon. Diba? Kasi pangako niya rin yun. No? So, speaking about promises. Sabi po kasi ni Lord, na dalawa o higit na nagkatipon sa ngalan niya, siya ay nasa kalagitnaan nila. Kaya ako po ay naniniwala, dahil yun ang totoo, that the very presence of our Lord Jesus is in our midst today. Siya ay nasa kalagitnaan natin ngayon. So once again, pwede bang palakpakan mo ng the best si Jesus? Yan. Okay. Ano po ang sabi ni Jesus? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. So kung ang lahat ay posible sa Diyos, mapapanghawakan mo na ang mga pangako ni Lord sa iyo ay mangyayari dahil walang imposible kay Lord. Wow! So, nakita natin, merong mga commands. At nakita rin natin na may mga promises. Ngayon naman po, meron akong isang papakita sa inyo. Alam nyo ba na may mga utos o may mga commands na may kasamang promise? Talaga? Kanina, di ba, pinakita ko sa inyo, command lang. Tapos, meron din ako pinakita sa inyo, promise lang. Ngayon po, gusto kong malaman nyo na meron ding mga commands na may kasamang promise. Sabihin mo nga, command na may promise. Example po ay in Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Sino po ang mga anak dito? Taas ang kamay. Yan, kung ikaw ay anak, kasama mo magulang mo, basahin mong maigi ang verse na ito. 1, 2, 3, basa. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin
bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Tigil muna. Kung kasama mo ang iyong magulang, tingin sa magulang. O, yan. Sundin daw, sundin. Tuloy natin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Tigil muna uli. Kung naririto ang parents mo, tingin uli sa parents. O, igalang daw hindi anak ang igagalang ng magulang. O. Tuloy. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Ayan na. Utos na may kasamang pangako. And in verse 3, at ito ang pangako, giginhawa ka at hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Wow! Sino rito ang gusto na biyayaan siya ni Lord ng mahabang buhay? Amen. Aba naman, lahat tayo gusto yan. Pero, kung mahaba lang ang buhay at gayon na lang mahaba ang buhay pero dusa naman, parang yain na. Ano, mahaba nga ang buhay, mahaba lang, dusa naman. Wag na, hahaba lang ang pagdurusa. Pero ano ang pangako ng Diyos? Mahaba ang buhay na maginhawa. Sabihin mo nga, maginhawa at mahabang buhay. Sino may gusto nun? Ito na ang sinasabi ng Bible. Kung gusto daw nating maranasan ng pangako ni Lord na maginhawa at mahabang buhay, ano ang command? Ano ang command? Sundin at igalang ang mga magulang. Mga anak, alam na natin ang sikreto sa masagana at mahabang buhay. Sino po ang nakarinig na that life and death is in the power of our tongue? For what we confess, manifest. Diba? Kung ano ang iyong dinibigkas, kung ano ang dinideklara mo, ay nangyayari. Okay? Sapagkat ang lahat ng pinag-uusapan natin na naririnig ng Diyos ay pinapatulan niya. Naalala ko po, nung ang mga Israelita ay nagrereklamo sa disyerto, nung sila papuntang Promised Land, led by Moses. Sabi ng mga Israelita, Moses, ay talaga bang gusto mo kaming mamatay dito sa gitna ng disyerto? Bakit naman agad mamamatay? Ba't naman nagrereklamo? Kasi nga mainit, tapos walang tubig, alam niyo yon, ang rereklamo. Mga dapat hindi Israelites ang tawag sa kanila, dapat tawag sa kanila reclamites. Yan. Sabihin mo nga diyan sa iyong katabi, ikaw ba ay reclamite? Marami po kasi yan, iba't ibang tribo, di ba? Di ba? May mga Hittites, may mga hindi nagtatites, may mga Kuhatites. Pero totoo meron hong mga ganong tribo, Kuhatites, saka Hittites. Ayan. Ano pa? Reclamites. Ayan, yung mga lagi na lang nagrereklamo. Yung mga pag-Lunes, Lunes na naman. Pag Tuesday, Martes na naman, inaraw-araw na. Ayan. At dahil sila, sa reklamo ng mga Israelita, yung kinikwento ko sa inyo, ang reklamo nila, dinala mo ba kami dito sa ilang, dito sa disyerto para mamatay? Narinig ng Diyos. Ano nga uli ang ating sinasabi kanina? Ang lahat ng naririnig ng Diyos sa pinag-uusapan natin, pinapatulan niya. Narinig ng Diyos. Ano sabi ng mga Israelita? Gusto mo ba kaming mamatay? Nagpadala ang Diyos ng napakaraming ahas. At ang lahat ng natutuklaw, namamatay. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, answered prayer. Kaya mag-ingat sa sinasabi. Mag-ingat sa sinasabi dahil naririnig ng Diyos. Kaya kapag ang iyong anak ay talaga namang may kapangkalan, wag mong sabihin, napakatamad mo, hari kang katamad. Napakabatugan mo, wag mo sabihin yun. Ang sabihin mo'y kabaligtaran, sabihin mo kung ano yung gusto mo mangyari. Sabihin mo, itong anak kong ito napakasipag. Sabi naman ng asawa, paano magiging masipag yung anak natin yan? Tulog na naman agang-aga. Nagpapahinga lang yan dahil yan mamaya marami pang gagawin. Itong asawa kong ito napakabatugan. Alas 10 pa lang, nakahilata na. Hindi maagang gumising yan. Yan nagluto na kanina, alas 4 pa lang, luto na, kaya malamig na uli. Iinit mo na uli. Namamahinga lang yan, mamaya uli. Di ba? Itong asawa kong ito, daldaki na, napakaingay ng bunganga. Hindi, wag mo. Yan mapagpaalala lamang, nagpapaalala. Paalala. Ayusin mo ang salita mo. Nagpapaalala. Sabi nung isa, hindi na ako bibili ng paputok sa bagong taon dahil ang boses pa lang ng inay, sobra na. Wag gayon. Sabihin mo, ang iyong inay mapagmahal kaya laging nagpapaalala. Are you there? Nariyan pa kayo? Ayan. Kaya, sino rito ang gustong mahaba ang buhay at maginhawa ang buhay?
Igalang ang magulang, sundin ang magulang. Okay. Minsan kaya ho ang magulang paulit-ulit kasi hindi pa tayo nasunod. Lang naman yun. Pero kapag nasunod na ang anak, magulang, wag naman paulit-ulit. Diba? Nasunod naman na eh. Alam niyo kung minsan, sasabihin naman ng anak, susunod naman na ho. Ay paulit-ulit pa rin ho. Kasi nga, ang sinagot mo, wait. Ba't gayong mga anak ngayon natuto ng wait? Ano? Yung panahon ni pastor hindi uso yung wait dapat kayo nasunod na. Pag di ka sumunod, makakakita ka ng lumilipad na walis. O lumilipad na plangganita. At pag mas malala pa, makakaluhod ka sa munggo. May asin. Pagkasugat na. Kaso swerte ng mga bata ngayon, nasasabihan na lang, iyak na. Kami nung sampiga na, hindi pa naiyak. Bakit? Immune na. We learned from our parents and we learned as child noon at ngayon sa ating pagpapalaki. We're trying to talk to them. Diba? Ikinakausap natin. Hindi naman masama na minsan paluin. Sabi nga ng Bible huwag mo nga hayaan na ang iyong anak ay lumalaki na malayo sa pamalo. Ang ibig sabihin huwag laging paluin. Ang ibig sabihin lang, huwag mo hayaang lumaki na hindi nadidisiplina. Pero wag namang nakadikit ang pamalo. Ang sabi, wag laang malayo. Wag naman nakadikit. Yung iba'y dumikit na, yung iba'y bumao na. Sobra naman. Okay? Saka iba ho ang kabataan ngayon. Iba't iba ho per generation ang tao. Iba't iba. Kaya hindi uubra na yung dati tayo nakukuha tayo ng ating mga magulang sa palo. Ngayon, iba na. Ano ho kailangan? Ngayon ho talagang mga bumbat granada. Hindi, joke lang. Joke lang ho. Ang ibig ko sabihin, yan nakukuha sila sa diplomasya ngayon. Kausapin. Saka medyo emosyonal ang mga kabataan ngayon. Kaya mas effective na disiplina ay psychological. Yung pag mga maliit-liit pa sinasay ko ng kaunti. Dahil hindi uubra ang palo, lalo lang natapang. Okay, hindi po parenting ang ating topic ngayon. Ayan, kapag ginawa natin ang isang utos, mararanasan mo yung kadikit na pangako noon. Wow. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang title po ay A Command and a Promise. Yan. Tayo po mag-pray, Lord. Salamat po. Dahil tuturuan niyo po uli kami ngayong umaga. Makita namin ang kahalagahan ng iyong mga utos. At makita namin ang kahalagahan na alam namin ang iyong mga pangako. We pray na ang pagtuturo niyo po ang aming tuluyan at lubusang maranasan sa umagang ito. Humihingi po kami ng tawad sa lahat naming mga kasalanan. Pakahugasan, linisin niyo kami ng inyong banal na dugo, anumang karumihan, anumang mga bagay na hindi po ninyo nagugustuhan sa aming mga buhay. Pakahugasan at linisin niyo po kami, O Diyos, ng inyong banal na dugo. Pakabanalin niyo po kami. At salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat ang katuwiran niyo po ang nakikita ng Diyos Ama sa amin. Dalangin namin, O Banal na Espiritu, na ang pagtuturo niyo po ang aming maranasan. Pagpalain niyo po ang labi ng inyong lingkod habang ako'y nagtuturo at pagpalain niyo rin po ang tenga, ang puso, ang isip ng mga nakikinig. Hayaan niyo po na mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanday lubos na maunawaan ang lahat ng aming pag-uusapan. Thank you, Lord, for a very clear, a crystal clear message today. And we are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. We pray na lahat ng naririto sa church, maging mga nasa online, maging yung mga magjo-join pa mamaya, Lord, we pray, pagpalain niyo po ang bawat isa ng inyong salita. At walang ibang maparangalan, maluwalhati, mataas, makilala, mahayag, kundi ang tanging pangalan niyo lang po, Lord Jesus. Salamat po. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Palakpakan po ulit natin si Lord. Okay. So nakita natin, may commands. Nakita natin, may promises. Nakita rin natin na merong command, na merong promise. Ngayon, pag-usapan natin, bakit may mga utos na may kasamang pangako? At yan po ang ating sasagutin ngayong umaga. Number 1,
May mga utos na may kasamang pangako dahil mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Maganda rin yung kahit paminsan-minsan ay napapaalala sa sarili o sa kapwa. Bakit? Minsan, nakakalimutan. Minsan, we are acting and living in this life as if walang nagmamahal sa atin. Okay? Kaya minsan, ay tayo ay nagiging masyadong lonely. Or minsan, tayo nagiging materialistic. We're looking for that love from material things. Or, we are missing yung mga tao na we thought yun lang ang nagmamahal sa atin. But the truth is, mawala man lahat ng nakapaligid na tao sa iyo at bagay sa iyo, one thing will remain. And that is the love of the Lord sa iyo. Okay? Kaya pwede ba sabihin mo, ako ay mahal ni Lord? Mahal po tayo ng Diyos, kaya may mga utos na may kasamang pangako. Talaga. So tingnan natin. In John chapter 3:16, sabi po riyan, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang kumandiyan? Sa verse na yan. Ang kumandiyan ay to believe in Jesus. Sumampalataya kay Jesus. That's the command. And what's the promise kapag ginawa mo yung command? Ang promise, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So there is a command within this verse and there's also a promise. Pero paano ko pong nasabi na bakit may mga utos na may kasamang pangako at ang isang dahilan ay dahil mahal tayo ng Diyos? We can see from this verse that there is a command and there is a promise na inintrohan ng love. Ano ang intro? Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa tao. There is a command with a promise because God loves us. There is a command with a promise because God, ginawa ito ni Lord na ang motivation ay yung love niya sa atin. Alam mo ba na bawat utos ni Lord ay I love you niya sa atin? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, bawat utos pala ni Lord ay I love you niya sa atin. Talaga? Opo. Example, sino po rito yung maniniwala na bawat utos ng magulang mo sa iyo ay I love you? Parang iisa ang nag-amen. Sino nga huli ang mga anak dito? Taas ang kamay, mga kabataan, taas ang kamay. Yan. O baba na. Naniniwala ka ba kabataan na ang bawat utos ng nanay o ng tatay o ng mami o ng daddy o ng mama at ng papa ay I love you? Kakalahati eh. Pastor, I love you gaho yun. Maghapon na ho akong pinaglinis ng bahay at sem break naman daw. I love you yun. Ako'y dalaga. Ako'y kailangan ko ako'y nakikipag-fellowship sa mga kapwa ko kabataan para naman ako'y may social life. Yun ang pagkakataon ko dahil ako'y school bahay lamang. Tas kung kailan sem break, saka nag-general cleaning ang mami. Pinatulong pa ako. Paano naging I love you yun? Sabi naman ng isa, ako'y binata, ako'y pinaglaban ng pinaglaba. Sem break, sa halip na ako'y nakakagala, ang ginawa'y ako'y pinagtulong sa kusina, tuturuan daw ako magluto. Paano naging I love you yun, Pastor? Eto ho, mga kabataan, kung ba't naging I love you yan, ha? Makinig. I love you, yung tinuruan kang magluto. Hindi ka pinahirapan. I love you yun. Bakit? Para pag ikaw ay mag-aasawa na at ikaw ay mamimiyanan, hindi ka kahiya-hiya. Hindi sasabihin ng biyanan mo, utoy, ang nakuha mo na may Disney princess eh. Walang kamuwang-muwang eh, yung gay marunong maglaban ng panty man lang niya. Ay, ano pala naman yung iyong nakuhang yan eh, prinsesa? Bakit po inay? Sabi ko'y magsaing, tinanong ako kung huhugasan muna ang bigas. Ay di sabi ko, oo. O ano naman problema, inay? Baka naman kasi ang isip noon, maganda ang bigas natin. Halimbawa, isang hugas lang. Alam mo, dinorado. Isang hugas lang. O.
Eh hindi eh. Bakit? Ano ka problema, inay? Sinabon? Eh di kawaawa ka. Pupulaan ka ng pupulaan ng biyanan mo. Sadya ka, pastor, yung mga biyanay gayaan? Hindi. Yung mga biyanan, mapagmahal yan. Basta nakita ng biyanan na mahal mo ang anak nila, mahal ka na rin nila. Lalo pa kapag Pasko, birthday, anniversary, hindi mo nakakalimutan ang biyanan. Lalong mahal ka niyan. Pero pag kinapakadamot, naku, yang iyong asawa, saman-sama ng ugali. Pero kung ikaw ay generous, alam mo yung iyong asawa, anak, ay talagang napakabait niya. Hulog ng langit. Pag sinabihan ka naman ng hulog ng langit, huwag kang papaya. Alam niyo naman na yan, kasi isa lang ang inihulog galing sa langit, si Lucifer. Kaya pag sinabihan ka, hulog ka talaga ng langit, hindi. Demonyo lang ang inihulog galing sa langit. Padala ng langit, payag ako. Tuloy. Kaya bawat utos, utoy ikimagwalays, I love you yun. Oo. Para ikaw ay na-exercise, hindi ka ML ng ML. Marami akong kilala. Pag kinakausap mo, biglang pumipitik na gaya. Alam nyo, napag-aralan na po yun. Yun ay epekto ng sobrang haba ng oras sa gadgets. Pumipitik. Ano ba yun? Na-stroke ka na ga? Hindi naman. O bakit kinagayan? O yung mga nananaginip. Kung ano-ano ang panaginip, hinahabol daw siya ng demonyo. Ipinag-pray na't lahat deliverance na maghapon, wala namang nalabas. Anong problema? Pinagtanong sa bahay, nako yan ho'y maghapong naglalaro niyang mga games na yan. Ano ka mga nilalaro? Hinahabol ho siyang demonyo. Isus. Alang-alang naman. I have nothing against games. I've been there. Galing ako riyan, kahit mag one-on-one tayo. Only mid. Random pick. Oh, sige, partida. Ang akin, in type. Manipis yun, dahon lang gamit ko. Galing ako diyan. I've been there. I have nothing against that. Pero syempre naman, moderation. Di ba? Di naman pinagbabawalang maglaro, wag naman puro laro. Wag naman puro K-drama. Aba, nagpasting. Ang pinagpastingan, K-drama. Nako, hindi kinaya. Ba't kayo natawa? Tunay gayon. baka ako'y, hindi ko alam ha, ako'y walang pinapatungkulan, in example ko lang, kung nagkataon, yun ay pawang, nagkataon lamang. Wala magsusumbong sa akin. Wala akong alam sa inyong mga yan. Yun lang ang mga naiisip ko. Nagpasting sa K-drama, nagpasting sa anime. Yan. Tunay naman. Pag puro gayon, ano daw ginagawa? Nagpasting naman daw sa pagkain. Wow, very good. Kaya lang yung buong oras daw ng pasting, nagke-K-drama. Ay, siya. Alam mo na, ipagpapasting mo susunod. Tuloy. Bawat utos ay I love you ni Lord sa atin. Parang hindi na ako matatapos. Hindi na ako nakaalis eh. Oh. Parang mga magulang natin. Halimbawa, sabi, maghugas ka ng plato. Yan. Sino rito yung mga anak pag pinaghugas ng plato, gaya, nakangiti? Amen? Hindi, mga magulang tinatanong ko. Hindi daw ako nakangisi. Hindi daw ako nakangiti. Labas ho ang pangil. Kaya daw yung isang magulang noon, bumili na raw ng mga latang plato. Kasi daw kahit ipagbagsakan ng anak, hindi mababasag. Peringkot nga lang. Ay, yan ay I love you ng mga magulang natin. Para tayo matuto. Kaya ay thankful po ako. At I giving the glory to God sa buhay po na mga magulang na ako'y tinuruan ng mga gawaing bahay.
Usually, babae ang mga nagluluto, etc. Pero biyaya ni Lord, ako'y marunong magluto dahil ako ay naging assistant before. Mga bagay pong gayon, ay thankful ako. At ako'y hindi mapapulaan ng aking biyanang. Thankful ako. Okay. Gayon din po kay Lord. Ang bawat utos niya ay I love you niya sa atin. Halimbawa, sinabi ni Lord, di ba? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? Yun ay utos ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi I love you. Ayaw kong masasaktan ka pag may iba kang Diyos. Di ba? Lalo na nung panahon ng mga Israelita, lagi niyang ipinapaalala ni Lord. Bakit? Kasi yung ibang sinasamba na Diyos-Diyosan ng mga Israelita, mapakalalala. Halimbawa, may isang Diyos-Diyosan ng mga Israelita that time na pag hindi daw nila inalayan ng bata, ay hindi pa uulanin. Oo, kahigpit naman oh. Ano pa? Ang sabi po ng Bible, do not awaken love when it's not yet time. Sino yung alam na alam ang verse na yon? Pero kahit alam mo na, hindi mo pa rin pinapakinggan. Ano ba sa Tagalog yon? Huwag pukawin, huwag gisingin ang pag-ibig kung hindi pa panahon. Pastor, may verse kang ganyan, kaulan naman yata may sabi niyan, meron. Diba? Bakit sinabi ni Lord na huwag gisingin ang pag-ibig kung hindi pa panahon? Kasi ayaw ni Lord na ma-broken heart ka. Ayaw ni Lord na ikaw ay maging man-hater. Baka i-general mo na lahat ng lalaki masama. Lahat ng lalaki pare-pareho lang yan. Sasaktan lang ako. At gayon din naman ang sabi ng mga lalaki. Pare-pareho lang yung mga babae. Sasaktan lang ako. Diba? Kaya minsan na nga, kung ano-ano nang nangyayaring mga relationships. Nagalit sa lalaki o nagalit sa babae, kaya ayaw nang pumatol. Ano yun? Ay, nakakalungkot. Pero ito po ay sinabi ni Lord, kasi ayaw niya tayong masaktan. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya ganun na lamang pong kagusto ni Lord, na sundin natin ang kanyang mga commands. Paano ko nasabing ganun kagusto ni Lord na sundin natin ang kanyang commands? Sinamahan niya ng pangako para may motivation. Para tayo ay merong blessing, reward, na ma-experience as we do, as we obey the command. Paano ko po ito nasabi? Sapagkat ang Diyos po na nag-utos ay Diyos na mapagbigay. Ang Diyos po natin, nature niya ang pagiging giver. And He loves to give rewards to His people. Pag sinabi bang giver, ano yon? Ang giver po ay ito. Ang giver, kasiyahan ang magbigay. Paano mo naman sasabihin giver kung nalulungkot pag nagbibigay? Okay. Isang utos na may pangako. Matthew 6:33. Unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. That's the command. And what's the promise? At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. This is a command with a promise. And this is a good example of a command with a promise na nagpapakita how generous our Lord is. God wants to give. Gusto niyang pagpalain tayo ng pagpapalang wala ka ng kakailanganin pa dahil siya na mismo magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo. Kaya gusto niyang unahin natin siya at ang pagsunod sa kalooban niya. Okay. Paano ko po nasabi na ang Diyos ay giver at kasiyahan niya ang magbigay? Sinabi niya sa atin ang mga kaparaanan for us to receive. He told us what to do to receive what we need. Sinabi ng Diyos sa atin ang mga dapat nating gawin para tayo'y makatanggap. Kasi kung ang Diyos po natin, Diyos na madamot, hindi niya tayo tuturuan ng mga kaparaanan ito para tayo mabless. Hindi niya sasabihin sa atin ang paraan para makaranas ng overflowing blessing all year round. Hindi niya sasabihin sa atin ang kaparaanan para makaranas tayo na iingatan ni Lord ang ating mga pagpapala laban sa maninira. Hindi niya sasabihin ang mga bagay na iyon kung siya'y Diyos na madamot. Pero ba't sinasabi niya sa atin ang paraan para ma-access natin ang kayamanan ng kalangitan?
Because God is a generous God. God wants to give. And it is His delight to bless you. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Kaligayahan ni Lord ang pagpalain ka. What else? He gave us promises wherein His name is at stake. Alam nyo, isa pang patunay na ang Diyos gusto talagang magbigay, He is a generous God, ay dahil gumawa at nagbigay siya sa atin ng mga pangako na ang nakataya ay pangalan niya. Matindi na ito. Bakit? Yung may nangako sa iyo, tapos pangako lang, verbal, medyo mahirap yan. Kaya sa mga anumang papasukan mong business o kung anumang papasukan mong mga transaction, maganda talaga lagi naka-black and white. Mahirap yung vocal lang, mahirap yung bibig-bibig lang, salita lang ang pangahawakan mo. Lista na sa tubig yan, o lista na sa hangin madalas yan. Maganda lagi, mayroon kang pinangahawakang papel, o lalo na pagsanla, lalo na pagka patungkol sa kaperahan, dapat hanggat maaari, mayroong collateral yan, may sanla. Okay? Pag ang Diyos po ang nangako, alam niyo po ba kung ano ang collateral? Tanongin niyo ako, Pastor, ano ang collateral? Ang nakasanla, ang nakataya, ay pangalan niya. Mahigpit po ito. Sabi po sa Hebrews 6:13, for example, there was God's promise to Abraham. Since there was no one greater to swear by, God took an oath in His own name. Diba? Kinakwento ng author ng Hebrew. Halimbawa, si Lord nangako kay Abraham. Dahil wala siyang pwedeng pagsumpaan na mas higit na pangalan sa kanya. Si Lord, dahil meron pa bang hihigit na pangalan sa Diyos? Wala na. Kaya siya'y nanumpa sa kanyang pangalan. Itinaya niya ang kanyang pangalan sa kanyang pangako kay Abraham. Papaanong hindi mo papanghawakan na gagawin talaga ng Diyos ang kanyang pangako kung pangalan niya ang nakataya? Sino ho rito yung alam yung palabra de honor? Word of honor. Tinutupad mo yun kasi ayaw mong mapapahiya. Tao pa lang tayo, tumutupad na tayo sa ating pangako. How much more ang Diyos ng Diyos, ang hari ng mga hari. Di ba? Kung yun nga sinabi o pangako ng hari ay hindi mababali, ano pa kaya ang pangako ng hari ng mga hari? Are you there? Sobrang gusto po ng Diyos na magbigay na itinaya niya ang pangalan niya sa bawat pangako niya. What else? Ang giver, ang kasiyahan ay ang kasiyahan sa pagtanggap ng iba. Yan. Masaya ka pag tumatanggap ka. Sino nagsasabi ng amen? Pero di ba, higit ang sayang nararanasan mo kapag ikaw ang nagbibigay at yung binigyan mo ay nakita mong sumaya. Ay talagang doble. Yung kahit ikaw ang nagastusan, ikaw ang nagbigay, nung nakita mong yung binigyan mo'y sumaya, ay mas masaya ka. Ay kasarap ng pakaramdam na kapag pasaya ako, nakatulong ako, nakapag-abot ako ng kahit kaunti. Alam niyo yun, ang sarap sa pakaramdam noon, mas masaya ka. Kung masaya yung nabigyan, mas masaya lagi yung nagbigay. Di ba? Anong punto ko ron? Ang Diyos po, kagalakan niya ang kasiyahan nung tumanggap ng binigay niya. Alam niyo po, ang nagmamahal, giver yan. At hindi lang basta giver, kundi nagagalak siya sa pagpapala ng iba. Kagalakan po ng nagmamahal ang mapasaya ang binigyan niya. Okay? Sabi po sa John chapter 16 verse 24, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Alam nyo ba, ang gusto ni Lord, hindi lamang ikaw tumanggap. Ang gusto ni Lord, pag tumanggap ka, yung kagalakan mo, mapuno, malubos. Okay? Ang desire talaga ng Diyos is not just to bless you. Ang desire talaga ni Lord ay yung mapasaya ka, yung lumigaya ka. Nariyan pa kayo? Kaya yung may mga nanliligaw sa iyo at sinasabi sa iyo ay paliligayahin kita, sabihin mo, tigilan mo ko, Diyos lang may kaya nun.
Ngayon, kung ikaw ay gagamitin ni Lord para ako'y mapaligaya, ay di mapalad ka. Ngayon kung hindi naman ikaw at yung mga dali mong niya halatang halata na agad, tigilan mo ako. Dahil baka hindi ligaya ang bigay mo sa akin, baka dusa. Tigilan mo ako. At saka yung mga garining niya, gayang panahon, ako'y nag-aaral pa, ako'y kinukulit mong gaya, tumigil ka. Hindi, ako'y caring lang. Caring king. Tigilan mo ako. Get thee away from me, Satan. Katindi, ano. Anyway, may tatanong po ako sa inyo. Meron ba ditong gustong malungkot ang binibigyan niya? Halimbawa, bibigyan mo ng regalo. Tuwa ka naman, excited naman yung bibigyan mo. Tapos inababangan mo kung ano magiging reaksyon pagbukas. Binuksan naman, excited yun ang binigyan mo. Pagbukas, kobra. O kaya pagbukas, alam mo takot sa ipis, pagbukas, isang katerbang ipis. O kaya alam mo namang ayaw sa palaka, pagbukas, pumili ka pa talaga ng malaking bullfrog. Sino rito yung natutuwa ka na nalulungkot ang niregaluhan mo? Parang conflicting, ano? Kasi kaya ka nga nagre-regalo kasi gusto mong sumaya ang bibigyan. Alam nyo kay Lord, kagalakan niya ang mapasaya ang binibigyan niya. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng mga commands na merong pangako kasi gusto kanyang bigyan. Huwag na nating i-entertain yung kaisipan na gusto kong pahirapan ni Lord. Hindi. Gusto kanyang bigyan. Ayaw lang ni Lord ng tamad. Ayaw lang ni Lord na nasasanay tayong puro instant. Tao ngayon, yan ang isang problema eh. Sanay sa instant. Kaya yung mga instant, pag nawala sa buhay ng tao, nahihirapan ng mag-adjust. Yan ang lamang ng mga nabuhay na walang instant pa noon sa paligid. Diba? Nawalan lang ng lighter, nawalan ng puspuro, ikot na. Samantalang iba, teka, ako magagayan lang ng, ano lamang, may apoy na ako, wow! Amazing ka! Paano mo nagawa yun? Nabuhay na hindi pa noon uso ang instant. Eh mga kabataan, walang wifi! Walang signal! Mabubuhay pa ba ako nito? Sobra ka naman. Yung baga mo, connected sa wifi. Yung puso mo, connected sa wifi. Hindi. Pag walang wifi, naku, ayoko rito, ayoko magbakasyon dito, mami. Please lang po, hindi ako mabubuhay dito na matagal. Bakit? Walang wifi. Kahabang panahon ng mga tao inabuhay, wala man lang ang wipi-wipi na yan. Wala nga cellphone. Pag may beeper ka nga, ikaw anak na ng presidente ata. Tingin sa iyo. Okay. Hindi na mabubuhay pag walang wifi. Kaigpit. Hindi ko kayo inaaway mga kabataan ha. Masama na ang tingin eh. Si Lord, kagalakan niya ang mapasaya ang binibigyan niya. Amen. What else? Ano pa ang giver? Ang giver, ayaw niya na nababawasan tayo. Giver nga eh. Giver nga, gusto madagdagan ka pa. Are you there? Another example of a command with a promise. Tulungan niyo po akong magbasa. In Malachi chapter 3, verses 10 to 11. 1, 2, 3, basa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong mga pananim o malagas ang bunga ng inyong mga ubas. Nakita ninyo? This is a command with a promise. Ano ang command? Ibalik sa Diyos ang ikapo. Ano reaction mo? Naku po. Bakit? Pag ang reaction sa ikapo ay naku po, hindi nauunawaan na ang nag-iikapo ay hindi nababawasan, kundi nadaragdagan. Hindi ho, kita-kita ko ho, nabawasan. Okay.
FYI, sa mga nag-aakalang siya'y nababawasan. For your information, ang tithes po o ikapo ay hindi mo ibinigay sa Diyos. Yan ay Kanya. Ibinabalik lang natin. So kung hindi talaga atin at ibinalik natin, nabawasan tayo? Hindi. Kaya ano ang term ni Lord sa mga hindi nagbabalik sa Kanya ng ikapo? Nagnanakaw. Kahirap naman ang sasabihin mong ninakaw mo yan sa akin. Aba, hindi naman yan iyo, paano ninakaw ko? Kaya nga ninakaw, hindi iyo. Ibinabalik lang po natin ito. Kaya hindi ka nababawasan. What else? Gusto ng Diyos na ingatan ang pagpapala mo. As we see doon sa last part ng verse 11, hindi daw niya papayagan ang mga maninira, ang mga peste. Ibig sabihin, iingatan ni Lord ang blessing mo as we bring back to Him the tithes. At pag may pag-iingat, walang nakakakuha, walang nakakasira, nadadagdagan o nababawasan. Diba? Ito pa, paano ko nasabing nadadagdagan at hindi nababawasan? Kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Everybody say, sobra-sobra. O, paano sasabihin nababawasan? Are you there? Ang giver, si Lord John, ayaw niyang nababawasan tayo. Kaya mayroong utos na may pangako. Iniutos niya ito, hindi para sa benepisyo niya, aanhin ka ng Diyos yan. Lahat ya'y Kanya. At kahit pa ya'y Kanya, hindi niya yan kailangan. We're doing this, God wants us to do this para rin sa atin. Ganon niya kagustong wag mabawasan ng ibinibigay niya sa atin because He cares. Kaya wag isipin kinukunan ng Diyos kapag pinagtatights ka. Wag mong isipin na ganito. Yung iba kasi ganito ang iniisip. Pag-usapang tithes na, hold up. Hindi yan hold up, X yan. O, lagay mo ng X. Yan. Dahil ang totoo, when the Lord commanded us to bring back our tithes to Him, sabi ni Lord, pag binalik mo, dadagdagan kita ng sobra-sobra at yung merong ka, iingatan ko pa. Number 2, bakit may mga utos na may pangako? Inihahayag ng Diyos sa mga tumutupad kung sino siya. Wow! In John chapter 14 verse 21, sabi po doon, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Malupit na agad yon, first part pa lang. Ano daw? Ang sino mang tumatanggap. So, lahat tayo, pinakikinggan natin, inaaral natin, so tayo tumatanggap. Pero hindi pala sapat na narinig mo lang, na na-inform ka lang. Dapat daw ay, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. So we cannot claim that we really love the Lord if we are not obeying His commands. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, dapat pala talaga tayo nagla-life group na. If we are claiming that we love God, sige, sabi mo, if we are claiming that we love God, dapat sinusunod daw natin lahat. Sino naka-attend ng midweek service? Sino nakarinig ng turo-turo servant? Diba? Ano ba, pastor, yung turo-turo servant? Ano ba sa turo-turo? Ano ba meron sa turo-turo? Diba, kaya turo-turo yun, tinuturo mo kung anong gusto mo. Gusto ko na re. Magkano order na re? 50 ho, kalahati laang. Diba, tinuturo mo. Sino rito yung pumunta sa turo-turo at inorder mo lahat? Mahirap yun. Ano naman yung turo-turo servant? Ang turo-turo servant ay garne. Titingnan ang lahat ng utos ni Lord. Aray, maalwan. Sige, aray, gagawin ko, Lord. Aray, maalwan din, aray. Madali lang. Sige, gagawin ko, aray. Aray, ano yun? Go and make disciples. Naku, mahirap yan. Ayoko niyan, Lord. Wag yan. Ano ba? Give your tithes. Naku, mahirap yan. Mahirap.
Honor with your first fruit. Lakaw, lalo na. Yan. Ano pa madali? Magpakaligaya kay Lord, ibibigay ang nasa ng puso. Gusto ko yun. Anong tawag doon? Turo-turo servant. Ang gusto lang na paglilingkod, yun lang ang pinipili. Kung ano lang maalwan, kung ano lang yung convenient, yung medyo mahirap-hirap na, yung medyo humaharang na sa schedule niya, ayaw na. Meron po akong trivia sa inyo. Alam nyo ba, nung panahon ng mga Pharaoh in Egypt, ganito pong kalala ang mga slaves. Everybody say slaves. Pag daw po panahon ng taglangaw, yung pag maraming langaw, mga taga San Jose, alam nyo sinasabi ko. Kailan panahon ng langaw sa San Jose? Pag nag-harvest ng manok. Yung daming langaw yung. Pag daw panahon ng taglangaw, alam nyo kung anong ginagawa ng Pharaoh? Ayaw nyo ng langaw. Kadiri, ayaw ko ng langaw, sabi ng Pharaoh. So anong pag-uutos niya? Kukuha siya ng isang slave, pabubuhusan niya ng honey ang buong katawan noon. Para ang langaw doon pumunta. Para walang langaw na pupunta sa Pharaoh. Sosyal, taray. Pero yung slave, as in talaga, no? Slave nga eh. Gagawin lahat. Sukdo lang magpabuhos ng honey, sa akin na lahat ng langaw, wag lang may dadapo sa aking hari. Tindi, no? Sabihin mo nga, ang tindi nilang maglingkod. Walang pinipiling paglilingkod. Diba? Kaya hindi po pwede ang turo-turo servant sa totoo lang. Balik tayo. Ang sino mang tumanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Kaya pala kahit praise and worship at napakalakas ng sigaw mong I love you Lord. Tama na nga. Okay. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Wow. Mamahalin ko rin siya. Wow. At ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Wow. Sino ho yung nakaabot nung third song natin kanina? The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Diba? At ano ang pangako ni Lord? Sa mga susunod sa Kanyang utos, mamahalin ng Ama, mamahalin din niya, at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Wow! Inihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa lahat ng tumutupad sa Kanyang utos. Upang mas maging malinaw at madali sa atin ang pagsunod, naglagay po si Lord ng pangako sa ibang utos. Makikita kasi natin kung sino ba talaga ang Diyos na nag-uutos sa atin. Makikita natin through His promises na ang Diyos na nag-uutos sa atin ay concerned. Mahirap pong sumunod sa isang tao kung hindi ka sure na concerned siya sa'yo. Diba? Kahirap. Sino rito yung lumuwas ka, hindi mo alam ang pupuntahan mo, ay hindi ka naman makapagtanong sa kung sino, ay ang sinong tatanungin mo? MMDA o kaya police. Hindi ka makapagtiwala dahil mahirap baka walang concern, baka minsan nga kahit police na, nantitrip pa. Dumaan ka riyan, dumaan ka naman. Maya-maya, kayo na rin po yung napagtanungan ko. Oo, binantayan kita, one way kasi to. Listen siya. Kabait. Siya, kayo gawin na ng halian na. Hindi pa nga. Siya, ay tanggapin niyo muna si Jesus. Mahirap sumunod sa isang tao kung hindi ka kung hindi ka sure na concern siya sa iyo. Pero pag alam mong concern siya sa iyo, ang dali-daling sumunod, buo ang tiwala mo, 'di ba? Sino rito yung nakapaglaro na ng garine? Yan, anong tawag diyan? Anong pukpok katabi? Pukpok palayaw. Sino rito yung strategic ang inyong pakikipaglaro ng gayaan? Yung halimbawa magtropa kayo, ako lang ang pakinggan mo. Di ba? Nag-uusap kayo, ako lang ang pakinggan mo, huwag kang makikinig sa iba. Ikaw na may uong-oo. Tapos nung ikaw na, hindi mo na maintindihan, nasaan ang boses ng aking tropa? Ay lahat na, palaw. Pinaiikot ka pa lang, palaw. Ay di alam mo na agad, hindi concern nyo, kalaban yun. Ang mapapalo mo yung namumuno doon sa tuklungan. Sa tuklungan na. Ay dahil pinapapalo ka na, pinaiikot ka pa lamang. Papakinggan mo, hahanap mo ngayon yung boses ng katropa mo. Palo, sabi ng mga kalaban, palo na. Sabi naman ng katropa mo, hindi, lakad pa, kanan. Kakanan ka naman.
Bakit sinusundan mo ang boses ng tropa? Kasi, concern. Sabi mo nga, concern. Susunod ka pag concern. Ang nag-uutos. Tama ga? Sabi ko, susunod ka sa nag-uutos. Pag alam mong yung nag-uutos, concern. Tatanungin ko kayo, concerned ka si Lord? O, siya alam niya na. Makikita natin through His promises kung ano ang kakayanan ng Diyos na nag-uutos sa atin. Kaya may promise, yung utos, una, concern si Lord. Pangalawa, makikita natin through His promises kung ano ang kakayanan ng Diyos na nag-uutos sa atin. Every promises na mapulfill niya ay nagpapakita kung gaano ka-able si Lord. Sino po rito yung nakaranas ka na, may sinusunod kang promise, tapos may sinusunod kang command, tapos nararanasan mo yung promise? Ulitin kong tanong, sino rito yung naranasan mo na, nasubukan mo na meron kang sinusunod na utos, tapos nararanasan mo yung pangako? Diba? Marami dito, marami rito. At bawat promises ni Lord na mapulfill niya, ipinapakita nito kung gaano ka-able si Lord. Yung nakita mo na, sabi ni Lord, Matthew 6:33, unahin daw siya at idadagdag niya lahat ng kailangan ko. Matisting nga. Inuna mo si Lord. Tapos habang inuuna mo si Lord, hindi ka na nag-aalok ng iyong mga pinagbibenta. May kusa nang nabili. Yung mga hindi ka na masyadong sub sa trabaho, you're doing your best, you're doing your part, pinopromote ka pa. Oo nga, tunay nga, inahin mo si Lord. At si Lord ang bahala sa iyo. Tunay nga. Makikita mo ngayon that God is able. Pag nakita natin ito, mas magiging madali ang pagsunod dahil makikita natin na hindi basta-basta ang ating Diyos. Okay? So, what shall we do? Ngayong nalaman mo mga bagay na ito, ano ang kailangan nating gawin? Kung usapang utos at pangako ng Diyos. Una, find a promise to your need. Kung gusto mong maranasan ng mga pangako ni Lord, maghanap ka ng pangako na nakabase o depende sa kung anong pangangailangan mo. Example, you need healing? Kailangan mo ng healing? Exodus 23:25, sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos. That's a command. At ano ang promise? At bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman. Wow! Kaya minsan, sino yung nakaranas na? Masama ang pakiramdam mo. Nag-worship ka, maya-maya ayos ka na. Kasi, ito ay command na may promise. Sambahin mo daw si Lord, pagagalingin ka. Okay? Ngayon naman, masama ang pakiramdam mo, nag-worship ka na, masama pa rin ang pakiramdam mo, magpa-check up ka na. Wisdom din naman. Baka naman yung iba 45 na ang lagnat, hindi, worship lang to. Maayos ka naman. Kaya nga hindi tayo puro katawan, may utak din. Ang Diyos ay marunong. Kung puro katawan lang ang nilikha sa iyo, huwag mong gamitin ang utak. May utak, para saan yan? Wisdom. Sabihin mo nga, I am not extreme. Isa yan sa culture ng JA1. Hindi tayo extreme. Alam nyo, may kilala ako, pastor, hindi JA1. Yan, naging marites na ako. Pero hindi, example lang. Hindi ko napapangalanan para hindi talaga marites. Nagkasakit yung anak. Extreme sila sa church nila. Hindi pinagamot yung anak. Namatay. Batang-bata. Teenager. Tapos nung namatay, ang sabi, kalooban ng Diyos. Ngalingali ko makipagtalo. Wag lang daw makikipagdebate, sabi ng Bible. Ngalingali ko sabihin doon sa ama, kalooban ng Diyos. Samantalang ang kalooban ng Diyos ay ito, ang Diyos ay naparito upang bigyan ka ng buhay at buhay na mahaba at masagana at kasiyasiya. Yan ang kalooban ni Lord. Kabata-bata pa ng anak ninyo, kung dinala nyo sa ospital, di sana yan, di ko mali. Baka na extreme, baka sinamba lang na sinamba si Lord. Are you there? Kaya ito kinukwento ko sa inyo, hindi marites. Kinukwento ko ito sa inyo as example. Kung masama na talaga ang lasa, nakapag-worship ka na, masama pa rin ang lasa, anong gagawin?
Anong iluluwa? Hindi, magpa-check up ka. Nataas na ang BP mo, hindi, worship lang to. Di ba? May sugat, 2 buwan na, hindi pa nagaling. Hindi, sa mga sugat ni Jesus ako magaling na, sugat lang ito eh. Baka diabetic. Baka hindi na sugat ang kailangan, baka bawas sugar na. Wag extreme. Again, sabihin natin, I am not extreme. Praise God. Palakpakan ang Diyos ng mga hindi extreme. Nananampalataya, pero may wisdom. Ako'y magpapasting. O, tapos, iinom ako ng aking gamot. O, di kakain ka muna. Hindi, pasting nga. Huwag extreme. Pag nainom ng gamot, huwag magpapasting. Kasi pag gayon ang ginawa mo, pas ka din. Pasting, mapapabilis ka. Cut. Hey! Wisdom, huwag extreme. Oh. Ano pa? Pag-usapan natin, need healing. Ano pa? Find the promise to your need. Ano pa ba? Desires of your heart. Yan na mga kabataan. Desires of your heart. Oh, awit 37:4. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Okay? So, i-uncrush mo na siya at ang i-crush mo si Lord. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Anong ninanais ng puso mo? Ibibigay yan ni Lord kung sa Kanya ka magpapakaligaya. Amen? Kung wala ka pang pinangahawakan na promise, magsimula ka na maghanap. Kunin na sa ibabaw ng altar ang inyong Bible na kinaalikabok. Pagpagin muna. At basa-basa, baka maunahan ka pa ng anay. Tunay naman. Pero sino ho dito nakakita na ng Bible na inaanay? Bakit kaya? Ba't kaya hindi inaanay ang Bible? Dahil banal po ito. Hindi. Dahil iniintay ka pa. Basahin mo daw muna. Pag nabasa mo na, baka sa kanila kakainin, sabi ng anay. Nama na. O yung iba naman ang sabi, bakit daw hindi inaanay? Ayaw ng anay, magabok. Sobra daw gabok. O hindi, wala ho kaming Bible nasa cellphone ho. Ay siya, baka naman pwedeng gamitin nyo na yung Bible app ninyo. Matagal na yan naka-install diyan. Baka siya panlaging numero 1 napipiling i-uninstall pag di nakasya. Ang gustong i-install, kawa-awa naman Bible app. Okay. Life group leaders, assignment ko sa inyo. Minsan, pag nag-life group kayo, i-check ninyo ang phone ng inyong mga life group members. Tingnan ninyo kung ano yung pinakamahabang ginagamit na app. Malamang yan ay Facebook saka TikTok. Naglalaban lang yan. Tingnan ninyo kung nabuksan minsan ng Bible app, ha? Tingnan ninyo. Pastor, wala pong Bible app. Tunay naman. I-uninstall ang Facebook para magkasya ang Bible app. Grabe. Lagi nagpe-Facebook, but when was the last time that you paced the book? Laging nagpe-Facebook, but when was the last time that we paced the book? The book of life, the Bible. Okay. Ano pa? Kung wala ka pang pinangahawakan, magsimula ka ng maghanap ng promise na bagay sa iyo. Mga kabataan, ano ang Jeremiah 29:11? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Huy! Ano? For daw ang simula ay for God so loved the world. Tapos. Ano ang Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba? Kaya bago pa may bola sa iyo at nangako, ito mga pangako ko sa iyo, tumigil ka, may naunang nangako sa akin. Talaga may nauna pa sa akin? Oo, si Lord. Kaya uncrush ka na. Yan ang word ngayon, uncrush. Ano tinuro ni Pastor? Uncrush. Naman na. Okay. Sabi po ni Charles Spurgeon, a Bible that is falling apart usually belongs to someone who isn't. Yun daw, Bibliyang nanlalagas ay madalas pagmamayari ng taong ang buhay ay buo at hindi nanlalagas.
Bakit nanlalagas, pastor? Ay, kababasa. Naalala ko, may nanghiram ng libro sa akin. Tapos binasa daw ng binasa, tapos pinahiram din sa iba. Pinicture naman nung unang sumunod na nakahiram. Nakita ko, ay lugas na eh. Sabi ko anak, paki-repair naman. Sino gang nagpahiram sa iyo niyan? Si Agarini po. Ay, talagang ginutay-gutay eh. Ang higpit naman pagkabasa. Inaantay ko na ngayon ang resulta nung binasa. Pero anong punto ko? Totoo yan. Ang Bibliyang nanlalagas ay madalas ang nagmamay-ari, ang buhay hindi nalalagas. Kaya kapag baligtad, pastor, baligtad ang nangyayari, ang buhay ko nalalagas. Siya, malamang ang Bible mo buong buo. Nasa ibabaw ng aparador, nasa ibabaw ng altar, ginagabaw. Sabihin mo dyan sa iyong katabi, partner, miss ka na ng Bible mo. At yung nagsabi, sabihin mo, ako din. Miss na rin ako ng Bible ko. Okay. So, anong dapat natin gawin? Find the promise for your need. What else? Obey the command. If you want to experience the promise, obey the command. 1 John 3:22. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya. Dahil sumunod tayo. Everybody say, dahil sumunod tayo. Yan. Sa kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa kanyang kalooban. Ano nga ulit sabi ng verse? Kaganda. Matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa kanya dahil sumusunod tayo sa kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa kanyang kalooban. So if you want the promise of the Lord na napili mo na mag-manifest, mangyari, maranasan mo sa buhay mo, obey the command. Obey the command. Huwag kang excited sa pangako, tas di naman ginagawa yung utos. Ay, hindi ako nag-aalala sa buhay, kasi idaragdag na ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Talaga? Inuuna mo siya? Kailangan gayon? Kasi yun nga ang command, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at idaragdag niya ang iyong pangangailangan. Ay, hindi ako masyadong nagpapakahirap dyan sa love life, kasi ibibigay daw ng Diyos ang nasa ng aking puso. Talaga? Oo, ay nagpapakaligaya ka kay Lord. Kailangan ba yun? Do the command for you to experience the promise. Are you there? At, gusto kong matandaan po nating lahat ito. Whenever we are obeying God's command, alisin ang mentality na kapag sumusunod ay you're doing a favor for God. Alam nyo, may mga taong nahuhulog sa ganyang bagay. Ano ibig sabihin? Naakala nila pag sila ay gumagawa, sumusunod, naglilingkod, ay sila ay nagbibigay ng pabor sa Diyos. I'm doing God a favor. No! Alisin ang mentality na kapag sumusunod ay you're doing a favor for God. The truth is, once you obey, you're doing yourself a favor. Hindi po sa pagsunod natin ay ginagawa natin ng pabor ang Diyos. Mali. Sa ating pagsunod, ginagawa natin ng pabor ang sarili natin. Bakit? Una, pribilehiyo po ang maglingkod sa Diyos. Pangalawa, once we obey God, there is a promise na mangyayari sa buhay mo. Sinong mabe-bless? Ikaw o si Lord? Tayo. Kaya wag kang pautang na loob sa Diyos. Wag mong kukwentahan si Lord. Okay? Everything na ginagawa natin, hindi niya yan hiningi sa atin. At kung tayo may ginagawa para sa Kanya, pribilehiyo yan. Benepisyo mo pa rin yan. Dahil sa dulo, tayo pa rin ang may reward. Tayo pa rin ang mapapagpala. Amen? And lastly, anong kailangan gawin? Claim the promise. Nakahanap ka ng promise. Tapos yung nakita mong promise, may utos, so gawin mo yung utos para mag-manifest sa iyo yung promise. At ngayong alam mo na, ginagawa mo na, panampalataya at paniwalaan mo rin na matanggapin mo na yung pangakong iyon ng Diyos, mangyayari talaga sa buhay mo. So you need to claim it. Sabihin mo nga, akin yun. Panghawakan mo, ariin mong tinanggap mo na. Okay? Ano ang kasiguraduhan na tatanggapin natin ang pangako?
Pastor, ginawa ko na po yung command. Ano po ang aking kasiguraduhan na tututuhanin talaga ni Lord yung promise niya sa akin? Ito ang panghawakan mo. Makakasigurado ka na tatanggapin mo ang pangako dahil ang Diyos ay ni minsay hindi naging drawing. Hindi siya sinungaling. Hindi siya nangangako tapos mapapako. Hindi po politiko ang Diyos natin. Okay? Hindi po siya nangako ng tuwid na daan. Ang pinangako niya, sa ilang lalagyan ko ng daan. Ang pinangako niya, sa disyerto magkakabukal. Grabe. Yung politiko, ang pangako sa'yo, gripo lang. Si Lord, bukal. Kaya huwag niyo kong kalilimutan, ha? Si Rev. Eric de Vera, para bukal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, Rev. Eric de Vera, para bukal. Pastor, napakaaga naman na yan. We're praying na ang ilagay ni Lord sa posisyon ay mga may takot sa Diyos. Si Rev. Eric po hindi lang takot kay Lord, naglilingkod pa. Ano ang plataforma ng Rev. Eric? Lahat ng nasa distritong ipagkakatiwala ng Diyos sa kanya makakilala kay Lord. Ano bang plataforma pang gusto ninyo? Yan ha? Listahin na, ha? Kung pwede nga single. Pastor, ba't kayo nangangampanya ngayon? Ibang ang usapan ngayon. Okay. Ano ang kasiguraduhan na tatanggapin ng pangako? Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Gagawin niya ang pangako niya. Titus chapter 1 verse 2, basa. Mayroon akong buhay na walang hanggan na nakabatay sa pag-asa. Ito ay ipinangako na ng Diyos na hindi makapagsisinungaling bago pa sa pasimula ng panahon. Kung ang nangako sa iyo ay may kakayanang mandrawing, may kakayanang hindi kulayan, may kakayanang magsinungaling, matakot ka na. Pero kapag ang nangako sa iyo ay Diyos, hindi siya kailanman magsisinungaling, kailanman hindi niya tatakbuhan, tatakasan ang kanyang pangako. Numbers 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, aray ko, pero at least hindi siya kagaya natin. Ano? Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? Hindi po ganun ang Diyos. Kaya kapag nangako si Lord, maaasahan mo natutuparin niya. Amen? Wow! Palakpakan natin si Lord. Kaya, as we end, church, magpatuloy po tayo sa pagsunod sa mga ipinagagawa ni Lord sa atin at manatiling nananangan sa mga pangako niya. Our God is good and He is a faithful God. He will do kung anong ipinangako niya. Gawin din naman natin ang part natin. Gawin din natin ang mga ipinagagawa niya sa atin. Amen. Palakpakan muli natin si Lord. Sabi po doon sa huling kanta kanina, this is my cry, my one desire is to be with you. Sino po rito ang gusto mo na araw-araw ng buhay mo, kasama mo ang presensya ng Diyos? Kaya nga sabi ni David, di ba? One day in the house of the Lord is better than 1,000 days in the world. Mas gusto pa niya yung isang araw na kasama si Lord ay mas higit pa raw yung kumpara sa libo-libong araw na nasa mundo. And if your heart's desire ay kagaya nung kinakanta natin kanina, meron po akong alam na utos na may ganyong pangako. Again, sino po rito nagsasabi gusto mong maranasan ang pagsama ni Lord araw-araw ng buhay mo? Ini-invite kitang tumayo. There is a command with a promise. Ang promise, makakasama mo si Lord forever, araw-araw ng iyong buhay. That's the promise. Gusto nyo malaman kung ano yung command? This is the command.
Go, win souls, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them everything that I have commanded you. At ano ang promise? Surely, I am with you always, up to the very end of age. Kung gusto mong maranasan yung surely, I am with you always, up to the very end of age, let's do the command. Go, win souls, and make disciples. So, once again, we will worship the Lord. Sasabihin natin sa Kanya, this is our one and ultimate desire, to be with you, Jesus. To be with Him. To be with Him. To be with Him. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Lord, this is our prayer. The wanting, the wanting I ask is to be with you. Come on, church. Let this song be your prayer. The wanting, the wanting I ask is to be with you. For the last time. Let me pray for you, church. Lord, salamat po sa inyong mga salita na narinig namin ngayong umaga. Salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin about your commands, about your promises, and about those commands na may promises. This is our heart's desire, Lord, to be with you, to know you more, to be with you all the days ng aming mga buhay. And we heard that there is a specific command with a promise that to those who do the Great Commission, to those who go win souls and make disciples, yun ang pangako mo. Surely, I am with you always up to the very end of age. Lord, we pray, biyayaan niyo po kami na laging gawin ng mga iniuutos mo. Hindi lamang ma-excite sa mga pangakong kalakip nito, kundi gawin namin ang mga utos mo sa amin, na makita namin na ito po ay motivated ng love. Mahal mo kami. That is why you want us to obey your commands. And Lord, as we do your commands, bless us with the faith na mapanghawakan, mapanampalatayaan ang mga pangakong kalakip ng bawat utos mo. Salamat, Lord. I pray and declare in Jesus' name.
na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na patuloy na sa biyaya at kapurihan mo'y ginagawa ang mga pinagagawa mo at nararanasan ang bawat pangakong kalakip nito. Thank you so much, Lord. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. God bless you.